wala siyang achievement na may tatawag natin. Hindi ako proud maging Pilipino, na hindi ko mapagmalaki na Pilipino ako, na nawawalan ako ng tiwala at pag-asa sa gobyerno natin. And then malaking bagay yon kasi pinalaki ako na patriotiko, may pagmamahal sa bansa, pero siya yung kauna-unahang presidente na ramdaman ko na hindi siya yung tamang pangulo, hindi ito yung tamang landas para sa bansa natin. So, Ano muna yung expectations po ninyo sa gaganaping State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos? Actually, wala akong expectation sana. In fact, wala akong balak manood ng SONA mamayang hapon. Dahil para sa akin, kasi we're past the point na aasahan pa natin kung ano yung mga ipapangako ng ating Pangulo. Parang lagpas na tayo dun sa punto na aasa tayo sa sasabihin niya at maaasahan natin gagawin niya yung mga plano niyang sinabi niya, pinangako niya sa atin. So, yun bilang Pilipino, siyempre gusto natin na magtagumpay ang ating Pangulo dahil siya ang Pangulo ng bansa, siya ang leader natin sa bansa. Pero doon sa pinakita niya, doon sa unang 4 o 5 taon niya bilang Pangulo, nakakawala ko ng pag-asa, nakakadismaya. So, yun, wala akong inaasahan sa mamaya. At wala rin akong balak manood. I think hindi naman sa pagsaside sa sinabi niyo, pero marami na rin kasi doon sa mga na-interview namin na ganun din ang sentiments sa iyo na they prefer not to listen sa State of the Nation address. But then, syempre, nasa batas naman talaga natin na every year, taon-taon talaga kailangan mag-report ang Pangulo ng Bansa dun sa first estado ng bansa, ano yung mga accomplishments niya and directions na dadalhin niya yung bansa, paano niya ina-navigate ito. Pero because of that kind of sentiment, Attorney Panelo, how do you sasabihin natin dun sa mga kababayan natin na is this administration a hopeless administration and that yung mga remaining years niya is are we expecting na pababa ba yung ating assessment sa kanyang as a captain, na pag-navigate niya ng direction ng ating bansa, mas papunta ba for the better or for the worse? Yeah. Para sa akin, the president has bungled the presidency. Pinagkatiwala siya ng isang napakalaking mandato, almost or over 30 million votes to lead us. Pero wala siyang achievement na may tatawag natin. Ang pinaka-achievement niya is actually sa unang pagkakataon ng isang bansa ay nagsuko ng former president sa banyagang korte, itong ICC. Yun ang pinaka-achievement niya at dahil tayo bilang mga Pilipino, hindi tayo umakto or hindi natin pinakita kung gaano tayo kagalit dun sa ginawa niya kay dating Pangulong Duterte. Parang ginamit niya yun bilang parang motivation niya na kung kaya ko gawin to kay dating Pangulong Duterte, kaya kong gawin kahit anong gusto ko. Kaya kong banggain kahit sino. So, yun ang nararamdaman ko And I'm 42 years old. Para sa akin, ang achievement ni President Bongbong Marcos is for the first time in my life, hindi ako proud maging Pilipino. Na hindi ko mapagmalaki na Pilipino ako, na nawawalan ako ng tiwala at pag-asa sa gobyerno natin. And then malaking bagay yon kasi pinalaki ako na patriotiko, may pagmamahal sa bansa, pero siya yung kauna-unahang presidente na ramdaman ko na hindi siya yung tamang pangulo, hindi ito yung tamang landas para sa bansa natin. So, again, I don't have any expectations for this SONA or for the coming years. Ang inaantay ko na lang is bumaba siya sa pwesto para masimulan na natin yung pagbabago. And before sa question ni Boss Dada, I'd like to add one more, Kasi alam mo, Attorney Panelo, during the time of President Duterte, syempre, any president, hindi talaga nila, they can't help na ma-compare dun sa mga naunang presidente ng ating bansa.
The previous administration, isa sa naging accomplishment niya at very vocal si President Duterte is yung pag-topple down niya sa mga oligarchs. Yun yung laging sinasabi niya, no? Siya lang, of all the president, no, na hindi talaga siya hawak ng mga oligarchs. And he is for the masses. Under the Marcos administration, is President Marcos, no, isa ba dun sa power base niya ang mga masa? Or mas nakatuon siya sa mga oligarch? And yung power base ba niya ay nasa mga sa military, sa mga oligarchs, and of course, the mass media? I'm not sure. Ano? I'm pretty sure na, and this will be supported by the surveys, na ang A, B, C, D, E, F, lahat yun ay wala ng tiwala sa kanya. So, hindi, kahit nakakataas ka sa buhay, kahit nakakababa ka sa buhay, parang ganun yung effect niya sa tao. But especially for the masses, kasi syempre yan ang dapat pinagtutuunan ng pansin, yan dapat ang pinakatinutulungan ng gobyerno. Klarong-klaro naman dahil dito sa mga flood control scandal at kung ano-ano pang mga corruption scandal na hindi talaga prioridad yung taong bayan, yung masa. Whether oligarchs are being targeted, mukhang hindi rin kasi parang hindi tayo nakakarinig ng reklamo mula sa mga oligarchs or hindi natin nakikita na gumagalaw yung gobyerno laban sa kanila para basagin yung monopolya at kung ano pa. Yun nga, and sinusubaybayan ko yung SMNI bago ako pumasok. Sabi nga ni Mayor Baste Duterte na ang priority, it seems, is yung impeachment laban kay Vice President Sara, na dininay naman ni Claire Castro. Pero si Claire Castro mismo ang ebidensya na ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno ay ang mga kalaban nito sa politika, katulad ng mga Duterte. Kasi si Claire Castro, wala nang bukang bibig, di ba? Lahat na ng problema ng Pilipinas, Attorney? napakatagal na pong wala sa poder ang mga Duterte. Attorney, Boss Dada po. Kamakailan lang na-interview natin si Senator Robin Padilla at parehas kayo ng sagot. Parang wala na rin siyang gana, ayaw na rin niyang makinig at umattend kahit na invited sila or required sila na magpunta. Pero for the past 4 sonas ni Pangulong Marcos, you think hindi niya na-address yung ating issue sa mga pangunahing pangailangan natin, sektor ng bayan natin, edukasyon, trabaho, agrikultura, food security, peace and order, health, at lalong-lalo na yung laban sa komunismo, ano? Yung mga terorista sa Pilipinas, at saka yun na nga, corruption. So, sa tingin ninyo, hindi niya natugunan ang mga pangailangan natin dito? Para sa akin, parang hindi eh. Parang patuloy ang pagtaas ng bilihin, tapos yung edukasyon natin parang hindi naman umaangat, kung hindi bumababa palalo. Tapos hindi nga itong budget and flood control scandals are believed to be the worst in Philippine history. So tingin ko hindi niya na-address eh. Alam mo, nung natatandaan ko nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi binabantayan ang SONA para alamin kung anong plano ng gobyerno. Dahil malinaw ang plano ng gobyerno. Diba? Bago pa magka-SONA, alam na ng tao kung ano ang mga prioridad, which is, yun nga, the drug war, infrastructure, Ulat pa lang niya siya. tapos ano pa ba, yung OFWs natin. So, kahit pa walang SONA, alam na natin dahil halos araw-araw, sinasabi ng gobyerno na ito yung mga prioridad namin, ito yung mga action na gagawin natin. So, yung SONA ni Pangulong Duterte, it's more confirmatory. And aminin na natin, kaya tayo nanonood ng SONA dati ni Pangulong Duterte dahil inaabangan natin kung ano yung mga maaanghang o nakakatuwang sasabihin niya. Pero yun nga, yung mag-aabang ka ng SONA para alamin kung anong plano ng gobyerno, I think isang senyales yun na
magaling ang pagtakbo ng gobyerno, na kailangan mo pang makinig ng SONA para malaman kung ano ang plano ng presidente natin para sa atin. Pero attorney, may teaser si Presidente Bongbong Marcos. Kasi nung nakaraan, ini-interview siya. Siya daw ang susulat ng kanyang talumpati ngayon. Oo, meron din tinanong sa kanya patungkol sa ano ba ang kanyang sasabihin o i-address niya ba yung corruption, flood control scandal. Actually, natawa siya eh. Tumawa siya sa all throughout ng kanyang interview. Doon lang siya sa tanong na yun tumawa at sinabi na abangan ang susunod na kabanata. Anong masasabi mo dyan, attorney? Ang napansin ko kay Pangulong Marcos mula pa nung campaign nung 2022, kapag tinatanong siya ng isang topic na hindi siya komportable, kunyari yung di umanong nakaw na yaman ng ama niya, diba? Yung buwis na hindi daw nila binayaran, yung mga atrocities ng martial law, pagka yun ang tinatanong sa kanya, natatawa siya. I think yun yung natural reaction niya. Ganun talaga yung pagkatao niya pagka tinatanong siya ng topic na hindi siya komportable. So, tingin ko ganun lang yun. Na hindi siya komportable dun sa tanong dahil yun nga, yung sinasabi nilang mastermind ng flood control scandal, tinutulak nilang mastermind, hanggang ngayon hindi pa nakakulong. Samantalang yung mga kalaban nila sa politika, nakakulong. So, yun. baka ipapakulong nila today si former Speaker Martin Romualdez. Baka yun yung biggest announcement nila today. Pero tignan natin.